Natin siya na baklasin ng ganito. Tapos pupunsulin natin to para lumabas o bumaba. Ito ay testing lang, no, kung uubra ba. Ayan guys, magandang araw. To may gagawin tayong isang electric pan, no. Electric pan na to, laki. So electric pan yan, no, ng school, Lapas National High School. Electric pan nila to. So sabi nung may-ari o yung nagdala, ayan, shoutout nga pala sa nagdala nito kay Sir Alvin Muerong, no, ang Barangay Balanoy, Lapas, Tarlac. So siya yung nagdala nito. Shoutout sa iyo, Sir Alvin Muerong. At ito ay ginagamit ng mga estudyante. So nasira, kinalag na niya ni Sir at chinek daw niya, sinubukan daw niyang binaypass. Ayan, ito yung wire ng capacitor. So ito yung wire papunta sa capacitor, saka yung plug. Ayan, yung tatlong yan. So binaypass daw niya dyan, direkta daw niya. Ayaw pa rin gumana. So hindi talaga gagana yan, kasi ito, pakita ko sa inyo kung bakit hindi siya gagana. So ayusin lang natin yung camera. So ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, kita nyo naman siguro yung tester natin. Nakaset tayo ng times 10. So ayan, magagalaw yung tester, no? Ayan, no, magagalaw. So check natin itong wiring nya. At ito yung sa capacitor, yung yellow saka black. So ayan, yellow saka black, ang dalawa na to. Tetesterin natin yung yellow saka yung black. So mapapansin ninyo, hindi man lang siya gumalaw. Ayun, wala. So wala talaga siyang continuity o palo. Ito kasing kulay blue na to, sa plug lang to, direkto sa plug. So ito yung papunta sa capacitor, yung yellow saka yung red ay black, yellow saka black. So walang continuity, so walang palo. Subukan natin siyang testerin yung 1, 2, 3 nya dito sa loob. Tutusukin ko yung isang wire sa black, saka doon sa isang wire, ayan, oh, sa loob. Hindi lang natin maipakita kasi nasa may mismong loob siya. So wala, hindi siya gumagana. So ililipat ko yung ating test probe sa kulay yellow. So dito sa yellow, no, ayan. Lilipat natin dito sa yellow. So didikit ko lang. Ayan, o pumalo. So pumalo siya sa yellow. Ayan, lipat natin sa kabila, meron din. Ilipat natin doon sa isa, meron din. So pagdating dito sa may kulay black, ayan, yung kulay itim, tetesterin natin yung kulay itim. So, wala siyang continuity. So ibig sabihin, itong kulay black ay sira, maaaring putol. Ito ay supply ng capacitor, dito sa capacitor. Hindi nga siya andar dahil walang supply yung isang wire ng capacitor. So yun ang hindi siguro nakakita nung nangalag. So ang gagawin natin yan, babaklasin natin tong motor. Kasi hindi natin masabing may fuse sa loob to. Baka ito ay naka-bypass na, kasi tatlong wire lang ito. Ayan, dalawa lang, para lang siya sa capacitor. Tapos itong connection sa plug, walang nakalagay. So sabi ni Sir, nakakabit daw yan dito sa isa. Maaaring dito daw sa may yellow or sa may black. Hindi natin masabi, pero check muna natin. Pero ito, naka-connection daw yung yellow saka yung black sa capacitor. Baklasin natin to. Ang problema nito natin ngayon, kung paano natin siya babaklasin, kasi yung tornilyo niya dito nakalag pero ayaw mahugot. Ito lang ang takip ng motor. Pag natanggal to, makikita na natin yung motor. Kailangan mabaklas ito, itong sa harap. Ngayon, ang gagawin natin dyan guys, susubukan natin pungsulin ito. Subukan kong pungsulin kung mapapalabas to. So ayan guys, ito, subukan natin siya ng ganito, no? Subukan natin siya na baklasin ng ganito. Tapos pupunsulin natin to para lumabas o bumaba. Try natin. Ito ay testing lang, no, kung uubra ba.
Yan, tapos pupukpukin pababa. So alalay lang naman ang pagpupukpuk dyan. Yan. Saka kasi masira. So parang walang ano parang walang epeka. Mahigpit. So mahigpit yung takip. So yan o. Hindi man lang siya natitinag. Subukan nating lagyan ng langis. Bubuhusan natin ng langis. So ayan guys, binuhusan ko na siya ng langis. Ayan, yung ehe niya. So ayan, pumasok na sa loob yung langis na binuhos natin. So subukan natin siya uling punsulin o pukpukin. Ayun, natanggal na natin at bumaba na yung lumabas na yung bearing, no? Dito nakakabit lang pala dito yung bearing. So ngayon natanggal na. At ito na siya, naiwan siya dito sa may ehe yung bearing niya, no? Ngayon gagawin natin dito dahil nakabukas na at nakita na natin yung itong makina, yung motor niya. Pupunsulin naman natin tong motor palabas, no, papunta dito. So sa tingin ko itong motor nito parang aluminum. So, hindi natin masabi kung aluminum nga ito, pero pupunsulin naman natin ngayon yung motor palabas. Ito ang mahirap dito pag nasugatan, kaya kailangan to dahan-dahan tayo. Tinanggal natin ito. Hindi ko pala natanggal. Ayan, natanggal na. So tinanggal ko para makita natin sa loob. Makita nga, nasilip, pero itong problema ko paano natin siya sisinsilin, dito sa gilid. Kasi yung niya nandito sa likod, yung wire o yung wire niya. So kailangan niyang punsulin para lumabas. So pag-isipan muna natin, o try ko muna siyang punsulin, kung lalabas siya dito ng flat screw sa mga gilid. Tatry natin kung sana lumabas siya kaagad, Ayan guys, pause muna natin, So ayan guys, nabaklas na natin siya, So pasensya na kayo, medyo malabo yung gamit nating camera ngayon dahil lobat yung cellphone natin, So ayan, nabuksan ko na siya. Tanggal na natin siya dito sa kaha. Ayan, makikita ninyo yung pinagpunsulan ko. Kasi hindi naman natin matatanggal yan kung hindi natin pupunsulin, So maliit na maliit ang clearance nyo doon sa may butas, kaya flat screw ang ginamit ko. Kasi pag medyo bilog, baka tumama dito sa dito sa may magnetic wire, pagka tinamaan to ay sira. Sayang lang ang pagod natin. So tinitignan ko, okay naman, wala naman ako nakita tinamaan natin, Kaya lang dito itong part na to, yan, maitim siya dito, parang nasunog ito. Yan, yung part na yan. So ang gagawin natin yan, babaklasin natin to. Tignan natin yung kulay itim, yun ang wala. Tignan natin kung bakit, tanggalin muna natin dyan guys. Kuha tayong pambaklas. So ayan guys, binaklas ko na siya, Ito, natanggal na. Yan, kung papansin niyo. So inalis ko na rin at inahanap ko na yung kulay black. Ito, tinuntun ko, nabaklas ko na. So ito siya. At totoo nga yung hinala natin na ito nga ay aluminum. Parang makina nga talaga siya ng dryer, washing. So ayan guys, ayan, dahan-dahan, baka maputol o baka putol na nga. So kukunin natin to. O parang putol na, ayan, so putol na nga. Sabi ko na
Pero huwag tayong pakakakampante na putol nga lang. So dahil aluminum yan, alam nyo naman pag aluminum mahirap hinangin. So testerin muna natin to kung meron siyang continuity. Naputol nga, no? So subukan muna natin siyang bakbakin, tapos testerin natin. So pakita ko sa inyo kung may palo nga siya o wala. Testerin muna natin. So yan guys, yan na yung tester natin, makikita ninyo. At subukan natin siyang testerin sa, dito na tayo dumirek sa sa kulay yellow. Ito ang kulay yellow nya, no? Ayan. Itong wire na to ilalagay natin sa test probe. At yung wire na naputol kanina, ito siya, no? So makita ba sa camera ang wire na mapayat? So ayaw niyang pumalo. So ibig sabihin, ayun, pumapalo. Hindi lang siya nakabalat mabuti, no? So bakbakin nating mabuti. Walang tayo ng pang bakbak. So yung panghinang natin saka yung gagamitin natin na wire. So bakbakin lang natin ng maliit. So totoo nga, aluminum mo mumuti eh. Laki-laki ng motor, tapos yung magnetic wire na ginamit aluminum. So isipin nyo na lang, hindi talaga tatagal, no? Tapos hindi pa sila gumamit pala ng fuse. So bakbakin muna natin mabuti, no? Palabasin natin ng maigi yung pagka-aluminum nya. Alisin natin yung coated. Yon. So ngayon natanggal na, didirect natin yan dito sa may itim. Yon. So hindi nga siya hininang, gumamit lang sila ng clip. So ang gagawin natin, hinangin natin. Pero pag hininang natin to, dahil hindi naman kakapit yung aluminum dyan, diskartehan din natin yan kung paano natin siya hihinangin para mahinang natin siya. Sa mga magawa natin technician dyan para meron silang idea. Kasi kung ganyan lang yan, talagang di mo mapapakwan yan. Hindi mo mapapakagat dyan yan. Ayun o, gagaya yun o. So pinulupot mo ganyan, hindi naman maihinang yan. Gaya yun o, pinulupot mo, hindi mo maihinang dyan yan. Tatawanan ka lang yan. So gagawin natin dyan ganito. O tayo ng wire na tanso. Yan. Tapos mga ilang hibla lang. Marami na yan, makapal na yan. So hindi pa pala natin na ikabit ito, itong kanya spaghetti tube. Hindi ko alam kung spaghetti tube nga ba tawag dito. Ginagawa mo. So kapakihirap pa tayo, dito lang natin siya ilagay. So, yan.
Yun. So yan. Tapos balik natin uli. So ngayon nakapulupot na dyan yan. Yung wire na binalatan natin kanina, yung tanso, ipupulupot lang natin dyan ng maigi. Yan. Yan. Makikita ninyo. Pulupot mo lang ng maigi dyan. Higpitan mo. Yun. Yun. So, pag napulupot na dyan yan, saka natin siya hihinangin. Diba? Hinangin natin. Yun, nahinang na. Galing oh. May nahinang muna yung aluminum. O, diba? Kakapit na yan. Bright na bright ka talaga. Ganyan lang yung naghihinang ng aluminum. Sa mga baguhan dyan guys, ayun ha. Share lang natin sa inyo, no? So, nahinang na. Babalik na natin ngayon to. Ayun. So, ganyan lang. So, ngayon, hinahinang na natin, saka natin siya tetesterin dito kung kumapit nga ba. Yung yellow, saka yung black. So, yun. Sa tester, may continuity na. So, ibig sabihin, good na yan. Ang chamba mo, malakas eh. O, diba? So, ito pang isa guys sa problema natin, ano. Dahil aluminum nga siya. Nung tinanggal natin ito, may mga nabaklas na yung coated ng ano, ng wire, ng magnetic wire, kagaya mayroon lumabas na yung aluminum ba niya, yung hindi na siya tanso, nabakbak. So pagka ganyan, ganito lang gagawin niyo diyan. Kukuha tayo ng Kyotex, saka natin lalagyan, no. Kuha tayo ng Kyotex. So, yan. So, lalagyan natin siya ng Kyotex. Yung mga nabakbak. Yung mga nabakbak eh. Ginagawa mo. Saka natin patutuyuin, no? So, yan. Antay lang natin siyang matuyo. Pag natuyo na, pwede na natin siyang ibalik. 1 hour later. So, ayan guys, naikabit ko na. Tinali-tali ko na lang. So, hindi ko na nakuha na ng video kung paano siya kinabit. Tinali lang naman yan, no? Madali lang naman. So, ayan, ikakabit na natin siya sa loob. Ikakasa na natin ang wo para matesting natin. So, ito guys, isalpak na natin siya. Nayari na natin. At ito na naman, dito na naman tayo mahihirapan, ano? Sa pagkakabit. Papasok lang natin yung sa capacitor, yung itim, saka yung yellow.
o maligas-gas, subukan natin siyang lagyan ng grasa. Ito yung grasang lokal. Subukan natin kung mawawala yung aligas-gas. Yan. Tapos yung kabila, ganun din. Tatanggalin din natin, tapos lagyan natin ng grasa. So yan, punasan lang natin, punuin na natin. So yan. Yun. Ay, kainam. Galing ha? Oh, pwede na yan. So, yan. Testing natin. So, parang ganun pa rin ah. Patigas-gas pa rin. Ano pa? Nauna yung pan. Nauna yun. O baka hindi siya nakalain, ano? Ginagawa mo. Ganyan na lang siguro yan. Okay naman siya, oh. Hindi nakatulog kanina. Yun, parang gumaga pag pinupukpok ka. Di totoo yan. So, pukpukin natin, no? Baka hindi lang na i-align mabuti. Yun. So, parang paling, ano? Yun. Ayos. Ganun lang pala. O, ayan, o. Gumanda ang ikot niya. At parang gumaan siyang paikutin. Pukpok pa tayo ng minsan, ano? Yung kulang lang pala siya sa pukpok. So, okay na. Ayan guys, pwede na natin siyang ikabit o i-wiring. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito nga pala, hindi natin alam dahil kinalas nung nagdala, pinaklas niya. So, hindi natin alam kung saan dito yung sa may capacitor niya, saka yung sa may linya, no? Yung dalawa. So, ikakabit natin tong granahe niya, yung gearbox. Kinabit ko ito, hindi kaya sasabog. Ito, pag kinabit ko ako, hindi kaya sasabog. Ito nga nasisira ulo. Sumabog ka. So, ayan. Natap na natin. Para safety tayo kasi bakal ditong body niya, itong kaha. I-tape muna natin, ano? Para ma-testing natin. Nana. Saan mo yung balik? Yung mukha mo.
para safety tayo, no? Para hindi natin mahawakan o kaya magdikit. So yan, bago natin siya isaksak yung plug nya, testerin muna natin. I-check muna natin sa tester kung may follow na ba siya o may continuity na ba siya sa tester, no? Yan, check tayo ng continuity. So dito lang tayo sa plug, lock natin dito sa plug. So yon, meron na, kaya lang mababa lang yung range nya. Yan, lagyan natin sa times 10, meron. So ayusin lang natin tong switch. Naka number 3. Yan, naka 0 na siya yan. Number 1, number 2, at number 3. So lalagay natin siya sa number 1. Saka natin siya sasaksak, ano? Tingnan natin kung hindi siya sasabog. Yan. Dahil malaki at malakas, no? Ganyan muna. At saksak natin. Tingnan natin kung di makikita yung ehe kung umiikot. Lalagay tayo ng tali para malaman natin kung umiikot nga, no? Hindi makikita sa camera eh. So yan, lalagay tayo ng tali. So yun, umiikot na. Makikita ninyo yung tali. Ayan, umiikot. Galingan tsamba mo, malakas Walang maligas-gas. Pero pag kaya na may hélice na, wala na yung aligas-gas niyan. So kondisyon naman ang ikot niya, yun, no? Yan, no? At kapag may hélice, makikita mong kondisyon na ang ikot nito. So ayan guys, tanggalin na natin tong wire nya, no? Yung cable tie. Baka hindi nila may kabit yung hélice, mamayang kinuha nila. So yan guys, hanggang dito na lang yung video natin. At sana nakatulong sa inyo ang video na to. At maraming salamat sa panonood. Sa mga gagawa ng ganitong electric fan, meron na silang idea kung paano siya baklasin. At do sa mga nagtatanong kung ito ba ay tanso o aluminum, ako na magsasabi, aluminum ang motor nito. So ayan guys, at maraming salamat sa panonood ng video na to.